Bagong taon. Yan. Hindi ko po sinasabing Happy New Year sapagkat hindi lahat ng bagay nagiging happy. Amen po ba? So, lumipas na ang 2025. Dapat na po siyang kalimutan. At ang dapat na focus po natin ngayon ay itong 2026. Okay. So, yung pong mga manghuhula, nagbibigay po sila ng mga prediction, ng mga mangyayari sa taon ito. Kaya yung iba po mga walang alam sa salita ng Diyos doon po nakakapit. Doon sila nakatingin sa mga horoscope, konsoy, nakabase doon sa mga naniniwala sa mga bulang kristal, at nagpapahayag ng future. Pero sa atin, iba po ang ating paniniwala dahil tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Amen. So ang pasyan ng ating success ay yung natutunan natin sa salita ng Diyos na ating ipinamumuhay. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew, sabi nga, mas mapalad ang taong sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Tinuro niya ang mga alagad, sila ang aking ina, sila aking mga kapatid. Sapagkat kung sino ang tumutupad, kung nag-a-apply ng salita ng Diyos, sila ang aking ina at mga kapatid. So sinasabi nila na the true family of Christ ay yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? So kaya ngayong umaga, gusto niyo ng magandang mangyayari sa taon natin ng 2026? Noong bagong taon, kami po ay tulog. Noong araw, pag bagong taon, dami ko inahanda, kaldero, kawali, lahat ng magpapatingting, at lahat ng klase ng uri ng pagsigaw, isisigaw ko na. Hanggang magkapaos-paos na. Ngayon, usok-usok yung motor. Naglalagyan pa ng trumpeta yung mga tambulso ng motor. Hanggang sa magkawasak-wasak na ang motor. Di ba? Dahil, naniniwala sila na true that, sabi niya, sa pagganong mga aksyon, sa pagganong mga gawa, ay gaganda ang kanilang New Year, yung buong taon. Sa totoo lang, hindi. Kasi pag nasira mo ito, hindi maganda, gastos yun. Wasak eh. So wala doon. Saan? Saan? Tayo mga alagad ng Panginoon, dito natin mamusukat sa salita ng Diyos. Amen. Gusto po nyo ng harvest ngayong taon ito? Amen. Sa kabila ng mga sinasabing magkakaroon ng hirap, maraming mga prophecy ng mga sinasabing so-called prophets, pero meron tayong word of God na pinagbabasihan. Hindi naman natin iniituloy yung mga sinasabi ng mga pastor na nanggaling sa iba't ibang bansa, may negro, may puti, may maglay, na nagpipredict. Minsan biblical, minsan hindi biblical. Hindi naman natin sinasawalang bahala yun. Pero, teka muna, ano ba ang sinasabi ng word of God tungkol sa buhay ng tao pag sumasalubong sa bagong taon? Walang iba, kundi alamin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, ang devotion po ay Awit chapter 1. At ang verse mo nun, yung talata na nasabi, kundi, sabi po doon, ay malugod niya, natutuwa siyang bulayin ang salita ng Diyos, natutuwa siyang bulayin, alamin ang mga tutusan ng Diyos, at bulayin ito araw at gabi. Sa gayon, ang buhay niya ay magtatagumpay. Gusto po niyo ng tagumpay? Kaya po nakalagay sa ang aking one word. Iwan po kayo kung meron kayong one word sa taon ito. Ako po mayroong one word. At ito rin yung one word natin ngayon as a church. Alam po ang one word ko doon, pagsunod. Obedience. Kasi kung susundin natin ang salita ng Diyos, mangyayari sa atin. For example, sa Inigan, nag-preach po tayo doon, Deuteronomy 28 verse 1 to 6. Alam mo, napakagandang mensahe ko yun. Nasabi ng Panginoon, if you fully obey, sabi ng Panginoon, kung buon yung susundin ang aking mga salita, ang aking mga utusan na sinasabi sa inyo, ngayon, sabi niya, ang lahat ng mga promises na ito, magaganap sa inyo. Kaya pagdating sa verse 6, sabi niya, whatever you do, ano man ang inyong gagawin, i-be-blessed. Yung nakalagay, whatever you do, will be blessed. Pagdating ng verse 7, ang sabi niya, verse 8, the Lord will guarantee. Gagarantihan ng Panginoon yung kanyang mga pangako na yung mangyayari. Pero kung hindi naman nyo isa sa buhay ang salita ng Diyos, idugtong po yung mga talata doon sa Matthew 28 na yun. Yung mga dugtong na talata na matapos, ang nakalagay po doon lahat ng sumpa sa hindi susunod sa salita ng Diyos. Pero kung hindi naman nyo gagawin ang salita ng Diyos, ang sabi niya,
lahat ng sumpa, lahat ng nandoon, mababasa, lahat ng sakit, lahat ng failure, lahat ng kabiguan nandoon, sakit, karamdaman, lahat na nandoon sa mga hindi susunod. Kaya minsan hindi binabasa ng iba, binabasa lang yung promises, pero hindi nga inintindi ko ano yung pinapagawang susundin eh. Basta nakatulong lang sila sa promises. May pangako ang Panginoon, pangako. Teka muna. Ano ba ang pangako ng Diyos? Nga, dami ng pangako yan. Teka, bakit nangako ang Diyos? Alamin natin sa verse 1, may pinagagawa ang Diyos. Ano sabi? If you fully obey. Sa English po, sabi niya, if you observe, in do, nakalagay doon. Inobserbahan ang salita ng Diyos at ginawa, ang sabi doon. Ang sabi niya, lahat ng promises na ito, ginagarantihan ng Diyos na mangyayari sa kanila. Sa Malakas na, sinabi niya, kapag ginawa niyo ito, subukin yung gawin ito nang hindi ko buksan ang bulungawan ng langit at ibuho sa inyong masaganang pagpapala. Ang sabi niya, kung gagawin ninyo. Pero kung hindi naman gagawin, sabi niya, don't expect blessings. So today, gusto ko pong talakayin ngayon yung klase ng pagkatanim. Ang pagsapon natin ngayon ay pinamagatan mo pong harvesting is measured according what you sow. Sa Tagalog, ang pag-aani ay nakabase kung ayon sa iyong tanim. Nasusukat ayon sa iyong tanim. Ang pag-ani ay nasusukat sa iyong mga itinanim. Harvesting is measured according of what you sow. Diba sabi sa verse 7, ang binasa ni Erlene, ang sabi po dyan, sa English po nakalagay sa English ay ganito. You don't be misled, sabi po niya. Huwag daw po tayong malinlang, huwag tayong mawala, huwag tayong madaya, huwag tayong padaya. You cannot move the justice of God. Hindi ninyo matutuya ang pagiging justice ni Lord. Sabi natin justice. Matuwid si Lord. Mabuti siya. Sabi niya, yung kanyang katwiran, hindi natin masisira. And then sabi niya, you will always harvest what you plant. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, lagi natin aanihin ano man ang ating tinanim. Okay? So kaya mga kapatid, kaya dito sa verse 4, pag tingnan natin yung verse 4, sabi sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog, verse 4, pagdating sa verse 4, yan natin makikita yung sabi. Ay sa verse 4. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Yan, una, kailangan doon natin tingnan ang ating mga gawa. Ibig sabihin yung ating mga tanim. Alam niyo ba, ng lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, habang nabubuhay tayo, isang uri ng tanim. Susuriin natin ang ating mga gawa. Diyan pa lang, mag-usap tayo. Pag nagtanim ka sa sarili mo ng hindi magandang bagay, aanihin mo yun. Diba, nagbisyo ka. Aanihin mo yun. Aanin lagi. Ako po, bata pa ako mula sa edad na 13 hanggang 23, nag-start ako mag-bisyo. So, hanggang 23, lahat ng klase ng bisyo. Ang wala lang sa akin yung cocaine. Oh. Hinarvest ko po yun. Pag nagdipagtigil, kahit ngayon, mga bata-bata pa, iniinda ng katawan sapagkat naitanim na sa akin yun eh. Kailangan po, hinaharvest. Sabi nga, harvest, sabi nga ni John, sige, basketball ka, tapos ligo ka, hindi mo mararamdaman ngayon. Pag tanda-tanda mo, ano sabi? Aanihin mo na siya. Amen po ba? So sabi dito, suriin ang bawat isa ang inyong mga gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Pansin po ninyo, ang rejoice sa buhay natin, ang kasiyahan, ang joy of life, nakabase sa ating bunga ng ating mga gawa. Tingnan nyo. Kaya pag mabuti ang gawa natin, automatic magiging masaya ka dahil ang harvest mo kabutihan. Then verse, sabi po natin, huwag na ninyong ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So kung may harvest po tayo, huwag na natin ihambing. Hindi na mo ko. Diba, minsan, ikaw, dahil simple nagtatanim ka, hindi ka kasi nag-iikapo, kaya ganyan ka. Huwag na natin sabihin nag-iikapo ka. Amen?
Paliwanagan mo lang siya kung paano siya matututo. Then, tuloy tayo. Sabi niya, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Tapasin ko nyo. Yung pagtatanim, napakahalaga. Kaya sinabi sa Korinto, ang nagtatanim ng konti, kukunti ang harvest. Ang nagtatanim ng maraming harvest. Ayon sa iyong gawa, ayon sa iyong tinanim. Pero pagdating ng verse 6, ito yun. Ito yung sinasabi ko po sa inyong klase ng mga pagtatanim. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. This is biblical. This is the word of the Lord, not for me. Okay. Kaya pag verse 7, huwag nitong nilangin ang iyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tuloy ko sa verse 8, sabi na, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay nag-aani ng pagkabulok mula sa laman. Napansin ko ba ninyo? Kaya kung magtanim ka ng droga sa katawan mo, ang harvest mo, kabulukan ng iyong sarili. Mapapahama ka. Tingnan nyo, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Yan, kaya pag nagbubulay, nagtanim ka ng sarili mo, nag-invest ka ng sarili mo sa pagdidibusyon, harvest ka ng magandang buhay. And then verse 9, huwag kayong sabi na, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng tandang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Napansin yung talata? So yung harvesting, continually, kung tuloy-tuloy lang, huwag magsasawa, huwag susukuan. Di po ba pag nagkakagay minsan hindi tumatama kasi minsan hindi sumakay ng panahon, binagyo. Ang sabi sa Bible sa Kawikaan, ang matuwid, kahit 7 beses mabuwal, tatayo pa siya muli. Pero ang mga taong wala sa Panginoon, 1 beses lang mapitig, mabuwal, hindi na makakabangon. Iba talaga ang nasa Panginoon. Yung mga nagtatanim na mabuti. Amen po ba? Babangon daw, kahit 7 beses pa, babangon siya muli. Bakit? Meron po siyang mga tanim na magaganda. Kaya masin nyo, sa verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hanggang daw mayroong opportunity, sabi natin opportunity. Pag nagkaroon na ng pagkakataon, magtanim tayo sa kapwa ng mabuti. Lalo na sa mga kapwa natin, disciples, mananampalataya. Bakit? Mayroon kasi yung harvest. Halimbawa, sa anniversary, mag-anniversary tayo. Darating yung mga pastor, papupuntahin natin. Paano po yun ang sowing? You can give to the pastor according doon sa yung sinasabi ng Korinto. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yung pagbibigay na ayon sa dikta, offering, portion for the priest. Para doon. Alam po ba ninyo na nakakatuwa sa Inigan, dahil sa Inigan, marami pong mga abroad na nandoon. At alam mo, nang preach po tayo, ay tahimik po lahat. Alam po ba ninyo, maganda ang anak. Yung result, nung marinig po nila yun, ang sabi ng pastor, ang ganda po ng pagkahanay po ng mensahe. Talagang susundin mo talaga. Ang isa pa sa kinatutuwa ko doon, ngayon, ang kanilang, nakita ko sa monitoring, ang kanilang tithes sa national ay may 3,000. Ibig sabihin, ito po sila ng maging 30,000. Alam po ninyo, kung i-apply nila ang salita ng Diyos, may 10 ang teacher doon. Pwede nga sila magtayo ng school. So kung lahat po yun, magtatapat sa ikapo, sa tithes lang. Yung 10 teacher, kung kumikita ng 20 million buwan-buwan, magkano ang tithes nun? Ha? O 10 times 2. 2,000 times 2 ilan? Magkano? Ha? Anong 4,000? Ilang thousand? Ha? 40,000? Kasi 10, 2,000 times 2, 2,000 times 10, magkano? Kaya kita nyo, nahirapan tayo magpunta. Diyan pa lang. Hindi tayo bibigyan nyo ng milyon kasi diyan pa lang sa kwenta, tuloy-tuliro ka na eh. Ha? O, 40,000. Magkano ang ikapo nila sa tax pa lang? Sa national? O, 40,000.
Sa 10 teacher pa lang yun. Kung abot yung marami pa sa kanila. So, hindi nakakapagtaka. Pag ipinamuhay ng inigan yung salita ng Diyos na nakayag sa kanila, at in-apply po nila yon, sigurado po, sa itong susunod na buwan, susunod na mga taon, hayos na po sila, iiwanan nila tayo. Bakit? Sinunod nila eh. Kasi bakit? May mga professional po sila. Tungkol dito sa atin na magiging modelo, dapat ganun po tayo. Nagtanim ka ng buhay na hindi nag-iikapo. Siyempre, harvest ka ng buhay na walang ikapo. Don't expect anything tungkol sa blessing ng tithes. Ngayon, kung hindi ka naman nag-ooperate, don't expect. Wala ka namang seed. So, ito yung problema sa mga mananampalatayang tinatawag na Kristiyano. Wala naman silang tanim, pero nag-expect. Kaya nga, kinukuha lang nila saan? Sa pagsigaw na, Happy New Year! Wala doon. Wala sa pagkalimbang ng kaldero at kawali. Wala sa paghila ng mga bagay na maingay sa daan. Wala doon. Wala sa pagpaputok. Gastos lang yun. Wala doon. Nasaan? Nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung gagawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, aralin mo ikaw po sa Bible, magbasa ka. Then pag natutunan mo, then apply. Aralin mo ang mga offering sa Biblia. Lahat po ng offering nandiyan, nasa Bible po lahat yan. Kung gagawin ng isang tao, ito po hindi pinipilit kayo naman. Malaya ka pa rin gawin. Malaya kang hindi mag-ikapo, then you will harvest ka. Kasi sabi ng Bible, kung ano ang ginawa mo dito sa lupa, yun ang harvest mo. Amen po ba? Kaya gusto kong, itinuturo ko ito ngayon, lalo ko ngayon, binubuksan tayo ng pintuan ng Diyos na magkaroon tayo ng mga outreach. Amen? Sa prayer pa lang ni Sister Tess, i-increase ang ating territory. Pero hindi pa tayo nagagamit mag-increase ng territory sapagkat hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo prepare. Kaya dito, bawat sa atin, every Sunday, may bubukod, ngayon pong lingkong ito, may bubukod po ako. Sisimulan ko pong ibukod para i-disciple doon sa mga dapat gawin. Kasi po ngayong taon ito, mula ng January, lahat po ng nag-iika po, lahat na nag-o-offering, lahat na nagpa-project kagay, lahat na nagpupursun po the place, naka-record. Gagawa po namin yan ng record. Hindi para alamin, hindi para sukatin kung malaki o maliit. Hindi. Ang tinitingnan natin kung sunod. Nakikinig po ba kayo? I-record po natin. Kaya nga pag ginagawa na yan, kaya nga mamaya kasama Sister Bibi sa kasiram doon sa meeting, sa unang mag-usap. Kasi i-implement po natin yan sa klase ng pamamahala kasi gusto po natin lumago. Ngayon, tingnan nyo, kung ang church ng Base Camp ay hindi mapagkatiwalaan sa pera ng Panginoon, never po tayong palaguin ng Panginoon. Sabi ni Dr. Miles Monroe, yung patay ng bishop sa Bahamas, ang sabi po niya, i-record ko po siya. Ang sabi po niya, if you want anointing, fix your money life. Sabi niya, if you want anointing, fix your money life. Ang sabi niya, kung gusto mo ng hirangin ka ng Panginoon, gusto mo ng anointing, ng kapangyarihan ng Holy Spirit, ang sabi niya, yung paghirang sa'yo ng Diyos paggalaw, ang sabi niya, ano daw? Fix your money life. Ibig sabihin, maging mabuti kang kaniwala sa pera. Ano ibig sabihin niya? Siya rin yung nagturo sa pinaniniwalaan ko na sabi niya, ang lingkod ng Diyos na may utang, hindi magagamit ni Lord. Hindi magaganda magiging modelo. Kaya gusto natin magkayo ng outreach, gusto natin magamit ni Lord sa mga outreaches, then siyempre dapat sa pera pa lang na pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Kasi bakit? Kung puno tayo doon, tuturuan natin sila sumunod sa Panginoon. Tapos tayo, hindi na pa namumuhay. Hindi natin ginagawa yung kapo, hindi natin ginagawa yung offering. So anong modelong dadalhin natin doon? Paano natin sila mahihimok na sila magbigay sa Panginoon ng ayon sa salita ng Diyos? Kung tayo mismo nag-outreach, ay hindi natin buhay yun. Anong mukhang tayo doon? Mga mukhang modernong Pariseo at mga Sariseo at Iskriba na nagtuturo pero hindi naman ginagawa. San Jose, maraming pastor ngayon yan. Na nag-preach lang, ayon sa natutunan nila, pero hindi naman nila yung ginagawa. Ang totoo niya, may mga pastor na hindi naman sasabi magbigay kay Lord, pero sila hindi naman nagbibigay. Ngayon, kung ako po, i-monitor po ninyo, monitor po niya, kasi starting today, kasama po ko sa monitoring. Bawat nag-iika po, bawat nag-offering, sisend po sa akin yung Erlin, tapos isisend ko po doon sa lahat ng nagtatay sa nag-offering. Pero hindi ko pa nadalhan yung walang record. Makikita po ninyo, makikita ninyo na yung ipinipreach ko po, ginagawa natin.
At ako'y natutuwa dahil ngayong taong ito, wala kaming utang. Dahil kasalanan sa Diyos, ang buhay na may utang. Nakakahiya po yun. Pero kung may utang ka ngayon, sikapin mo na makalaya. At paano tayo lalaya? Simple lang po ang paglaya. Nasa salita ng Diyos, sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, magtanim tayo ng tama sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, then you will experience yung sinabi ng Panginoon na yung mga sumusuway, hindi talaga ipagpapalain. Gaano katindi, gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod? Sinabi po ng Panginoon kay Samuel at kay Saul na ang pagsunod ay higit sa handog. Obedience is better than sacrifice. Gaano katindi ang pagsunod? Sapagkat ang pagsunod nagre-resulta ng hindi kayang may paliwanag ng mga pagpapala. Isipin mo nga yung promises ng Panginoon sa mga Israelita nung naglalakbay sila kung gagawin nila yun. Sabi niya, pagpapalain kayo sa inyong mga bayan, sa inyong sa labas ng lupain. Sabi niya, pagpapalain ang inyong mga anak, ang inyong mga livestock, mga hipan, pagpapalain ang inyong mga imbakan, pagpapalain kayo sa labas ng bansa. Sabi niya, at ano man ang gawin niyo, i-bless. Gagarantay ng Panginoon pag ginawa at in-apply ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, pag pinag-usapan ko natin pera, wala kayong mababasa sa Biblia na ginamit ni Lord na may problema sa pera. Wala kang mababasa sa Biblia ng mga apostol at mga alagad na sila'y nangutang. Wala. Lahat sila pinagpala. Lahat naman nagpala at sumunod sa salita ng Diyos pinagpala. Maging yung babaeng balo sa Paralinyas na may kunting harina at kunting langis na naghihintay na lang sila ng ilang araw, mamamatay na sila dahil wala silang pagkain. So, ibig sabihin, wala na silang makita. Doon pa pumunta ang man of God at doon pa humingi ng tubig. At ang sabi niya, ipagluto mo ko. Sabi niya, man of God, sabi niya, ito nga po, may kunti kaming harina at kunting langis. Nakukuha na po nga kami ng kunting katad at lulutuin na yung mag-ina. Pagkatapos yan, mamamatay na kami sapagkat wala na kami makain. Ang sabi po na man of God, unahin mo muna ako. Sapagkat sinasabi sa inyo ni Yahweh, hanggat hindi natatapos ang taghirap na ito na hindi umuulan, sabi niya, hindi ka matutuyuan, hindi ka mawawalan, hindi ka magugutom. Sabi niya, gawin mo muna yung para sa akin. Sapagkat sinasabi ng iyong Diyos, sabi niya. So pinagluto niya ang man of God na maliit na tinapay. Ano nangyari? Hindi na nawala yung harina, hindi nawala ng langis. 3 years po yun. Amen. Tingnan po ninyo, kahit sa 2026, magkaroon ng hirap, kung susundin mong salita ng Diyos, hindi ka mabawalan. Si Eliseo, mayroong babae nagpala sa kanya yung sumanita. Hindi naman kailangan ni Eliseo ng anumang mga bagay dahil siya man of God at hindi siya humingi ng kahit kanino man. Napansin nyo, yung man of God walang utang. Yung mga lingkod ng Diyos, kaya nga sabi ni Miles Monroe, if you want anointing, then fix your money life. Maging tapat tayo sa pera. Dapat pagkakatiwalaan tayo sa pera. Ano sabi po sa Bible? Ang mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, hindi mapagkatiwalaan sa malaki. At kung dito sa lupa, hindi tayo mapagkatiwalaan ng mga kayamanan ng iba, paano tayo pagkatiwalaan ng tunay na kayamanan? So hindi pwedeng magamit sa ministry ang palto sa pera. Hello, gusto ko pong sabihin ito sa inyo ang bold. Pag sira tayo sa pera, never kang magamit dito sa ministry. Sapagkat diyan pa lang makikita natin kung tayo ay tapat. Ako po, transparent ako. Sinasabi ko sa inyo ang aming money life. Sabi ng matanda sa inigan, Pastor, tandaan na ako. Ngayon ko lang narinig yan. Biro mo? 43, ano nang ilang taon na ba inigan? 46 na ba? 40 dekada na, mag-50 dekada na. Ngayon ko lang yan na tama ka. Mga kapatid, gusto kong malaman po ninyo, dito sa church natin, natutuwa nga ako dun sa dalawa. Yung pala, mga lima po silang ginagawa. Yan, nakikita niyo po yung ano na yan, yung saksaka na yan. Binili po ni Ruel yan sa kanila Rosan. Yun daw po kanilang, yung alabas na binibigay sa kanila, ng church, ng portion po ng praise, inipon po nila ng daga-daga, binili po nila. Pati yung gitara na yung ginawa nila. Sinamaan nila kanila. Marapalakan natin yung Panginoon. Pero meron akong gustong ituro sa kanila. Kahit maliit lang yung allowance. Ang allowance na pupunta sa kanila is $75
per week, nabibigay galing sa portion for the priest. Actually po akin yan, dahil na sa Bible, para sa akin yan. Pero dahil gusto ko pong yung manggagawa, hindi pa kasi sa Bible, mayroong mga Levita. Actually sa Bible, ang tithes para sa mga Levita. Hindi naman po rin hindi po para sa pare. Kasi mayroong pong portion for the priest talaga. Mayroong para sa pare. Yung tithes para po yung sa mga Levita. Yung mga naglilingkod, sila yung mga naggagawa ng tulda, sila lahat sa loob ng simba, ng templo, sila po gumagawa. Tapos pagdating sa operation sa ganitong, yung parang, yung pag-ano ng mga handog, pare po ang gagawa nun. Kaya meron pong para sa kanila, special na para sa kanila, sa pare. Kaya nga meron nagagawa problema niyan sa Old Testament, yung mga Levita gusto rin maging pare, kaya namatay sila eh. So, balik tayo, gumawa sila ng ano. So kahit 75 pesos yan, kung magtatapat kayo, pag tinanggap niyo yan, kahit maliit lang, kunan po nyo ng tithes yan, kunan nyo ng offering yan, kunan nyo ng parting hangin natin yan. Kunan ng portion pagkabos. Kahit maliit lang yan, pag nagtapat po tayo dyan, lalo tayo i-bless ng Panginoon. So yung pagdating para sa Panginoon, dapat masinop tayo. Bakit? Ang gawain ng Panginoon ay mahal. Amen. Alam mo nyo, ang templong tinatayo sa amin sa Jerusalem ngayon, ang third temple, ginagastusan po ng Amerika, millions of dollars ang funding. Dahil bakit? Pagdating sa gawain, paggawain ng Panginoon, hindi libre yan. Magastos po talaga yan. Ngayon, anniversary, magagastos po tayo, naghahanda po tayo. Nag-aalaga po nga tayo ng isang baboy para pagdating ng anniversary, sufficient tayo. Amen? Maaaring magkaroon pa nga ng lechon yan, kung maaari. Kasi gawain ng Panginoon. Pag-aatin tayo ng seminar, hindi pwede libre yun. Gawain ng Panginoon yun. Basta gawain ng Panginoon, sabihin natin mahal. Kailangan ng malaking pera. So kaya kinakain sa church, ang bawat disciple, maturuan po nito. At ibibless tayo ng Panginoon kung gagawin ito. Tingnan niyo si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ko nais na lagi ako'y tumatanggap. Hindi siya tinuturuan ko kayo para ako lang yung tumanggap. Tinuturo ko sa inyo kasi pag ginagawa niyo ito, pagpapalain lalo kayo ng Panginoon. Kasi salita ng Diyos yun. Unawaan ko niyo mga kapatid. Tingnan niyo, walang lingkod ang Diyos, walang mga taong naglingkod sa Diyos na naging sira sa pera. Actually, si sa pera, si Anyas isa ka sa pera, namatay po sila, dahil nasira sila sa pera. Tingnan niyo. Nagkaroon dahil sa tindi ng anointing ni Lord, nagkaroon sila ng damdamin, nagkaroon ng passion na sila magbigay sa Diyos ng 100%. Sabi natin sabay-sabay, 100%. Yung giving na gagawin nila, 100%. Yung iba nagbenta ng lupa, yung iba nagbenta ng bahay. Pagkatapos, kasama nga doon si Bernabe, na tinatawag na ang pangalan dati Jose. Nagbenta rin siya ng lupa. At pagkatapos mabenta ng mga lupang yun, ibinigay po nila yan doon sa church, sa mga apostol, sa mga namamahala ng church. And then pagkatapos, kaya nga si Bernabe, dahil isa sa nanguna, kaya nung makitang nagbigay siya, prinumot po siya. Ang pinangalanan po siyang Bernabe, nang ibig sabihin po ng Bernabe, mapagbigay, giver. Kaya yung word na Bernabe, Barnabas, giver. 100% binigay, walang, parang first fruit. Parang first fruit, binigay talaga. And so, pinagpala sila. May sumama rin na sinainggan nyo. Ang pangalan po ng mga asawa ay si sa pera. Mababasa po niyan sa gawa. Aklat ng gawa. Bininta nila. At nung maibenta nila, nanula sila kasi kung ngayon, milyon na yun. Kasi lupa. Magkano na ba ang isang square meter ng lupa ngayon? Pag titulado. Titulado yung kanilang yun eh. Kanila na lang lupa, binenta. So ngayon, na ito ng pera, dinala nila. Ang ginawa, nagkasundo yung mga asawa na mawawasan. Pero mayroon na silang covenant kay Lord. Binigay na nila kay Lord. So nangyari, binawasan po nila. Pagdating, akala nila malilihim nila. Ay wala namang malilihim sa Diyos. Amen. Namula sila, alam ni Peter. Kasi si Peter, puspos ng Holy Spirit. So sabi ng Holy Spirit, ang daya yan. Kaya mamamatay ngayon yan. Ano nangyari? Patay. Alam po ba ninyo, sa pera, pag sira tayo sa pera, baka maging minsa pa ng ating buhay. Kahit sa Panginoon. Ano yan? Namatay.
Ito lang mo talaga? Ananias, bakit nagpadaya ka kay Satanas? Bakit pinadaya mong puso mo kay Satanas? Sabi niya. Di ba nung ibininta mo yan ay sa'yo naman yan? At nung maibinta sa'yo pa rin? Bakit mo naisipang mamusong sa Espiritu ng Diyos? Pagkarinig ni Ananias doon sa salitang yun, bagsak po siya sa harapan ng mga gusto. Takot yung mga tao. May namamatay pala sa presence ng Diyos. Oo. Pagdating sa pera, may namamatay. Tingnan mo katabi mo. Gusto mo rin mo lang. Paglipas mo ng 3 oras, dumating ang asawa. Sa pera, ito lang ba ang napagbinta na inyong lupa? Opo, siya nga po. Bakit kayo nagkaisang magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Hindi ba nung bininta ang lupa ay inyo? Nung hindi pa naibibenta? Nung naibenta inyo pa rin? Binigay nyo sa Panginoon. Bakit nagkaisa kayong magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Ayan na yung mga binatang ng libing sa iyong asawa, ikaw na rin ang kasunod. Pagkatapos ng salita, patay na rin sa pera. So anong ibig sabihin? Wala naglingkod sa Diyos, wala tumanggap ng anointing ng sira sa pera. Kaya, sabi dito ni Pablo, suriin niyo ang inyong mga gawa. Verse 4. Kaya sa chapter 4, kasi 6 verse 4. Sapagkat ang kagalakan ng inyong mga gawa ay ang kagalakan ninyo, bunga ng inyong mga gawa. Ako, masaya ako nag-a-apply ng tithes. Ay gabo, masaya po ako. Tingnan niyo ang sobre ko, sobre na yung mag-asawa. Masaya po ako mag-offering. Masaya po ako magbigay ng aking first fruit sapagkat alam kong mangyayari ito dahil salita ng Diyos ito. Hindi ako nakikinig sa opinion ng iba. Ang pinapakinggan mo po yung salita ng Diyos. Ayaw mong gayahin si Saul. Si Saul nakinig sa kanyang mga tauhan. Nakinig sa iba. Nakinig sa sarili niyang opinion. Ang sabi ng Diyos, gawin mo lang ang salita ng Diyos. At bahala na siya. Ito yung maganda pag ginawa po natin. Pag in-apply natin. Ang bunga nito, magiging masaya. Alam mo ba ninyo, ang bunga ang resulta ng pag-ikapo, nabasa niyo na sa Bible, ang kapangyarihan ng pagnabawat o tithing. Ang kapangyarihan ng pag-ikapo ay protection. Ang kapangyarihan ng mag-offerings ay harvest. Amen po ba? Gusto niyo magkaroon tayo ng building na maganda? Meron tayong project Hagay. At kapag tumayo ang magandang building, masasabi mo, ang saya. Ang saya bakit? Kabahagi ako dyan. Kasi nagpa-project Hagay ako. Amen? O di ba? Pag nagpagawa tayo ng building, kung manggagaling po sa project Hagay natin, masaya kasi kasama ka doon. Amen? Pag nag-portion for the priest tayo, tanim tayo dyan, pag mayroon na tayong pinapahayo, ayun, katulad si Sister Tess, nag-ano siya, nagpapari ng makabod. O makabod, hindi naman pwedeng maglagay ng makabod. Kailangan ng service. Pag magtatayo po tayo ng outreach, dapat establish ang lokal ng best camp dito. At para ma-establish po tayo, ang unang dapat gawin ay ang lahat ng mga alagad sa church ay fix ang money life. Say the word, money life. Gusto nyo pagpalain ang ating buhay pinansyal. Pero may pasensya Lord kung paano tayo pagpapalain sa ating finances. Kung hindi natin gagawin ang salita ng Diyos, then a-harvest ka ng buhay na walang proteksyon ng salita ng Diyos. Minsan, sa national, meron po doon mga tawag doon, meron mga raffle ng ang grand prize ay 25,000. Sabi ng asawa ko ni Pastora, hindi ako nag-pray, hindi ko pinag-pray yung grand prize. Sabi niya kasi tayo na lang, hindi nakakakuha ng grand prize. Ang pinag-pray niya lang yung balde. Yun nga, binigay sa kanyang balde. Sabi ko, huwag kang mag-expect. Wala naman tayong tanim doon eh.
So you must, sabi niya, mag-expect ka ng harvest pag meron kang tanim. Amen po ba? Gusto mo magkaroon ng baboy? 10 lang. Mag-alaga ka ng baboy. Then magkakaroon ka ng baboy. Gusto mo mag-harvest ng maraming santol? Pwede kang bumili. Pero kung gusto mo masagana, magtanim ka ng santol. Whatever you sow, you reap. Sabi ko ng convention, kung meron kakayahang magtanim ng hangin, sigurado haharvest ka. Yolanda. Bagyo. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng yabang, haani ka rin ng yabang. Maraming kayabangan ang maharvest natin. Ito na. Lagi at lagi. Ito masarap sa Panginoon. Mabuti siyang Diyos. Tinatapat ako, sabi niya, yung kinatmok, the justice of God. Grabe. Kasi kung ano ang tanim ng tao, ibig sabihin, ano yung in-invest mo, yun ang harvest mo. Sumali kami sa investment. 3 tao kayo din, 3 tao sa akin. Sumali kami sa investment ng savings. Nagtanim kami ng pera doon. Tumubo. Tumubo. Kailan ako tinawagan naman, Pastor, punta na kayo dito. Kunin niyo yung inyong tubo. May harvest. Amen po ba? Kaya ngayon, ang gusto ko pong i-preach po sa inyo ngayon, para mapagpala po tayo, mapagkatiwalaan tayo sa pera. Makinig ko kayo mabuti. Kung tutuusin, yung mga tinatanggap nating pera, hindi naman talaga nating pera. Kaninong pera dapat? Sa Diyos. Kasi bakit? Sabi po sa Biblia, sa Psalms 139, ang lahat ng tao, lahat ng narito, pag-aari ng Diyos. Ano daw tayo? Ginawa. At anong tao? Ginawang tiwala. Sa mababasa naman yung ginawang katiwala, tagapamahala. Genesis chapter 1, verse 26. Nilikha niya ang tao upang pamahalaan ang lahat ng bagay. Mga hayop, mga ibon sa iba-uwi, mga isda, mga tao, mga halaman, lahat yan ay binigay ng Diyos sa pamamahala ng tao. Sabi mo sa katabi mo, tagapamahala pala tayo. Wala. So kung yung may-ari ang sinasabi, ibigay nyo ang text nyo, ibigay nyo ang offering nyo, then magpapalatay ng Panginoon kasi ginagawa natin. Sabi po ng pastor ng CCF, sabi niya, I want to teach you 3 things about money. Sabi niya, unang sinabi niya, don't be greedy. Ibig sabihin, huwag kang maging saking. Why? Sabi niya, dahil always remember, sabi niya, na hindi tayo ang may-ari ang Diyos. Tayo ay mga stewards, mga katiwala lang. So huwag kang maging saking. Sabi niya, pangalawa, sabi niya, huwag mong gawing Diyos ang pera. Sabi niya, mamamatay kang iiwanan mo din lang yan. Sabi niya, huwag mong gawing Diyos ang pera. Ang pera ay magandang tools para sa gawain ng Panginoon. At ang pangatlo, ang sabi niya, itong tuturo ko sa inyo, trust God, magtiwala ka sa Panginoon at mag-humble ka sa Diyos. Amen po ba? Nung naririnig ko po yun, lalo po akong natutuwa dahil even galing sa ibang mga pastor na gano'n, ng kalalaking simbahan, ay nagtuturo po siya ng tama, makikita niya ako nanginginabang. Sabi ni Dr. Miles Monroe, sabi niya, if you want anointing, gusto mong gamitin ka ng Panginoon, then fix your money life. Ibig sabihin niya, nung tinuro po niya, dapat wala kang utang. Hindi ka namumutang, sabi niya, tigilan mo yan. Kaya kami, yung mga nakalipas ng mga tao, may utang po kami. May utang sa home credit, may utang sa... Ang dami. Binabayaran. Ngayon, pagpasok ng 2025, kalagyan itong mga October, wala na po kami utang. So, I'm free. Free na kami mag-asawa.
Ngayon matindi ang kaaway. Marami nag-o-offer. Si Home Credit tawag ng tawag. Kayo po ay ano ba, ini-entertain na meron po kayong ganito. May offer po sa inyo 160,000. Ilang minuto lang po, makukuha nyo na agad. Grabe talaga si Satan. Offer ang agad para maalipin ka na naman ang utang. Upang buwan-buwan ka naman maghuhulog at sila ang nananagana at tayo naman ang hihirap sa pagbayad. Kalahati, may kalahati ang tubo eh. Sabi ng motor trade, sige po, okay lang po kayo kumuha ng motor. Wala akong down payment. Wow! Gusto ko lang kumuha ng motor natin yung parang sniper na punta. Kaya lang utang. Hindi ako makapag-preach nito ng freedom pagdating sa pananalapi. Kaya nung marinig ko si Miles Monroe, makita ko pa ang kanyang preaching, sabi niya, if you want, alam po ba ninyo, kahit sa kayo, walang mga tinawag ng Panginoon, hindi nais sa kanilang pananalapi. Si Sakeo nang tinawag, tumuloy silod sa bahay, ano sabi ni Sakeo? Yung money life niya, inayos. Sabi niya, Lord, kung ako may nadaya, dahil mayaman siya, ay, anong sabi? Ibabalik ko sa akin nadaya at magbibigay ako sa mga mahirap. Yung 3/4 ng aking, sabi niya, 1/4 ng aking, 1/4 po, kalahati, basta something. Ibibigay ko sa mahirap. Ano sabi ni Lord? Lahi din to ni Abraham. Eh, ano sabi ng Bible? Galatians chapter 3, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Masasabi tayong lahi ni Abraham, kahit yung ginawa ni Sakeo, ginagawa din natin. Ano yun? Yung pag-ayos ng pananalapi ng isang mananampalataya. Kaya kung meron po tayong ayusin ngayon, yung ating finances, yung ating buhay, financial. Pag gusto natin mag-outreach, mag-resistant test, dapat modelo tayo pagdating sa pananalapi. Kasi bakit? Tuturuan mo yung mga tao. Ngayon, kung hindi tayo gano'n, kahit sino sa atin, may mga pastor sila sa pera eh. Magtanong-tanong kayo dyan, maraming pastor, so-called minister, pero pagdating sa pera, sila. So kaya yung mga simbahan nila hindi lumago. Kaya ngayon ako, alam ko na ang simbahan natin lalago. Kasi bakit? Sinimulan ko sa aking buhay na maging katiwala ng pag-aari ng Diyos. At kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang ina-apply ko. Kahit saan ako mapunta, ano man mangyari sa mundo, alam kong i-bless ako ng Panginoon. Kasi ginagawa ko ang salita ng Diyos. Tulad ngayon, yung first month, para sa akin, first fruit yun. So naniniwala ako doon. Na-apply ko po yun. So yung my first salary belongs to the Lord. Hindi ko sinabing gawin nyo. Kung meron kang conviction na magbigay ng first fruit kay Lord, then do it. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Ngayon, hirap. Sabi ko nga, sa asawa ko, bubay-tuwa kami sa motor. Ako, mag-first fruit ako dahil naniniwala ko sa salita ng Diyos. Ngayon, nakakapag-first fruit ka na rin dahil asawa kita. Pero kung hindi kita asawa, magagawa mo ba? Tumingala siya. Baka hindi. Sabi niya. Hindi. Kasi ba, nakita niyo lahat. Ang babae kasi puro pangangailangan niya. Ganito, ganyan. Ang nakikita niya, yung future. Sinasabi niya, magtanim tayo sa SSS kasi pagtanda natin, lagi sinasabi niya, SSS, pag-ibig, SSS. Mag-invest doon. Ngayon, ang babayaran mo sa SSS ngayon, 3 buwan, October, November, December. Magtatanim na naman ako. Alam niyo kung magkano? 9,900. Kasi ang SSS ko kung binabayaran ay 3,300 monthly. Linakihan. Bakit linakihan? Kasi kung lalakihan ko ang tanim ko sa SSS, pagtanda ko, malaki din ang aking salary pension. Hello? Napaka-biblical po lahat ang tinuturo natin ngayon. Tingnan nyo, Korinto. Korinto tayo. Punta tayo sa Korinto. Sabi sa Korinto, 2 Corinthians chapter
chapter 9, verse 10. Yan o. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakaya, ang siya rin nagbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayo makatulong sa iba. Pasasaganayin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayo makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na itinagdala niyo sa kanila sa pamamagitan namin. Ito, sa lahat ng ito, ay sinasabi ni Pablo doon sa Korintong mga nagbigay ng binhi para sa Jerusalem. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhi para lalo makatulong. So pag binigyan tayo ni Lord ng seed, ano dapat ang gagawin sa seed? Ha? Kasi sabi natin sa paksa natin, blessings, harvesting is measured. Ang pag-aani ay laging nasusukat sa ating tanim. Okay, nagtanim ka ng palay, isang salo. Anong sukat? Anong sukat ng harvest? Ayon sa salo. Anong klaseng harvest ang ito? Ito makinig kayo mabuti. Ang sabi ni Lord, pag nagtanim ka, may harvest ka. Ngayon may sukat. Ang sabi ni Jesus, kaya kung nabasa niyo na ito sa Matthew, mababasa ito sa Matthew, sa Luke, sa Marcos. Ang sabi, hahaani kayo ng, ano daw? 30, 60, at 100 ibayo. Sa English po ay 30-fold, 60-fold, and 100-folds. Naalala ko sa Genesis, nagtanim si Isaac sa panahon na yun at siya'y tumama. At sila, sabi sa Bible, siya'y umani ng 100 folds. Kaya, talo niya pa yung hari ng Egypt noong panahon na yun. Si Abimelech, talo niya pa. Kasi mas mayaman pa si Isaac dahil umani po siya ng 100 folds. Kaysa, taniman ng hari. Tingnan mo, ang may-ari ng taniman si Lord, siya may-ari, kaya siya din ang may kapangyarihan magpala. Napansin niyo? Nagtanim siya. Kaya sabi ni Jesus Christ, pag tanim ka, aani ka ng 30 folds, 60 folds, and 100 folds. Ano ibig sabihin nito? Ang isang kaban mo na itinanim, na hinasik, aani ng ano? Kung possible ang tatlong bagay. 30 folds, 60 folds, 100 folds. Ang ibig sabihin niya, kung nagtanim ka ng isang kaban, pwedeng umani ng 30 kaban. O kaya, 60 kaban. O kaya 100 kaban, ang isang kaban mo. Hello? Kami po dyan, nagkaingin kami doon. Yun yung naging pwesto namin. Naging pwesto namin yun. Doon sa dulo. Kinaingin po namin yun. Ang lawak. Kasama po si Ninong Muno doon sa nagpundar. Siya ang tagagastos. Kami ang tagagastos. Siya ang tagagastos, kami ang tagakonsumo ng gastos. Ito na ngayon. Ang lawak, ang ganda ng tanim. Talaga yung palay, kitang-kita mo. Ang problema ito, sabi ni Pastor Lolo, ito yung pera, pagkuha ka ng mga tao, gamasan mo. Ay hindi ko ginamasan. At ang ginawa, siya na lang ay hindi na kaya. Sa lawak. Kung baga yung ibinigay na pera, hindi kasi naunawaan po yung sowing and reaping. Kung sinarili na lang, siya na lang gamas-gamas, hindi naman niya na kaya ng usan. Kaya nga yung tinubuan ng mga bukawi, buho. Kaya habang nag-harvest kami ng palay, nagtatabas. So, kaya imbis na yung isang kaban po namin, na tanim, isang kaban na binhi, ng binernal. Alam mo niyo kung ilang naani, mahigit lang pong 30 kaban. Pero sa lawak noon, kung inayos namin yung pagkatanim, dapat mga 100 kaban meron na binernal. So, ano nangyari? Hindi maganda ang pagkakatanim. Kasi pag magtatanim ka, aalagaan mo rin ang tanim mo. Hello? Pag meron po tayong binigay kay Lord, alagaan natin ang prayer. Hawanan natin. Para yung ating tanim, ano sabi dito sa binasa natin sa Gracia? Kung tayo hindi susuko, aani tayo sa takdang panahon. Sino po yung gustong buhay? Isipin mo
3 tao kay Jay, 3 tao sa akin, doon sa savings. Pwede ko bang sabihin? O sabihin ko, umani po kami ng nasa 8,000 mahigit. Pagdating sa palad ni Pastora, na chop-chop, buti na lang hindi dumaplis. Kasi yung daplis, ano ba yung sa hagay, di ba yung hagay? Yung mga tao doon, daplis. Ano yung ibig sabihin ng daplis? Hindi nga na nakarating sa kamay mo eh. O doon nakarating lang, napunta na kay ganito, buy dito, buy dito, buy dito, buy dito. Walang natira. Buti na lang pagdating sa pera niya, mayroong natira. So ngayon, meron akong ipapagawa ng XRM ko. Papalitan ng black. O, mayroon akong panggastos. Eh kung daplis, wala. Sino gusto ng daplis ang bumuhay ng pila ng pera? Huwag kayo magtanim. Daplis ka talaga. Eh bakit tayo daplis? Noong araw, bago kami kasal, puro lang kami tithes. Nag-open naman kami. Yan, nag-open. Pero tithes lang. Kaya sabi na, bakit tayo? Bakit nagka-tithes naman tayo? Eh sabi ko, aralin natin ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pag nag-tithes ka, hindi na naman mo nakapagbigay ka na. Wala ka pang binibigay kay Lord kasi ang tithes kay Lord yan. Sabi ni Jesus Christ, tamang gawin niyo yan dahil nakasulat yan sa salita ng Diyos. Pero ang dala ng tithes, protection. So ang harvest, nasa mga offerings, tulad ng hagay, tulad ng portion of the priest. Ano ba? Saan mo nakapalog yung first fruit? Sa offerings. Klase ng pagtatanim. Ano ang halaga ng first fruit? Sabi ng Apostol Pablo, katulad ng masang tinapay, pag nagbasa ng tinapay, yung unang tinapay na niluto, ay hinandog mo sa Panginoon, yung buong masa, nakahandog na. Ibig sabihin doon, covered ng first fruit ang buong taon mo. Kaya nga ako naniwala na pag ako nag-first fruit, kaya ako nag-first fruit ako, kaya yung buhay namin covered ng aking first fruit. Dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi doon sa pera, ang issue nasa pagsunod. Ang issue ng Saul, kung bakit siya natanggal sa pakinghari at yung kanyang lahi ay nawala. Ang issue, doon sa hindi pagsunod ni Saul. Ang gusto ni Lord, ubusin. Yun ang salita ng Diyos. Ay nagtira. So remember, ang pag hindi pagsunod sa salita ng Diyos, ang hindi pag-apply ng salita ng Diyos, sabi ay parang sumasamba sa rebulto o ng kukulaw. So it's better to obey. Nagulat po ako ngayon, ang aking devotion ay obedience. Ang mandate ni Lord sa akin ay obedience, pagsunod. Ang aking one word ay pagsunod. Sa taong ito, pagsunod, pag-apply. Kaya sabi ni Jay, magtanim tayo na magaling ngayon. Sabi niya, kasi darating ang Panginoon, mag-harvest naman tayo. Harvest na lang ang harvest. Sino bang gusto ganon? So ihanda po natin ang ating seed. So sabi sa Corinto, anong gagawin sa seed? Alam ko si Pastor Hermie, binigyan ko ng isang kaban na, kasi nakatira pa sa bundok, isang kaban na binaril na binhi. Ay hindi pala binaril yung mabago pang isa. Hindi siya nagkaingin, o manong balay yata. Hindi nagkaingin. Ang ginawa doon sa binhi, binilan. Pagkatapos, sinako, gumawa ng lusong, binayo. Kinain. So ngayon, walang harvest. Bakit? Yung binhi, binayo. Tanong yung katabi mo, binabayo mo ba yung blessings na pagtanim? Tingnan nyo, kahit wala kang trabaho, mabubuhay ka. Pag ginagawa na nito, magugulat ka. Walang trabaho, pero buhay na buhay. Dahil sumusunod lang tayo sa salita ng Diyos. So maging katiwala tayo ng pera ng Panginoon. Kahit malit yan, sinubin po natin yan. Pag tumanggap ng kumitang cottage, 150. Dahil may kapartit pa si tatay. Kung sinasabi ko sa asawa ko, tsap-tsapin mo yan. Una muna ng tithes yan, offering, project hagay, portion po the priest. Dahil kung sinasabi, lalo po yung luma ng ID.
Sinupin mo niyo yan dahil doon kayo susukatin ng Panginoon. Ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ang sabi ng Bible ano? Romans po yun. So maging masinag tayo ngayon dahil weekly, bumonitor po natin yan para yung bawat isa atin, mapaalalahanan, sumunod ka sa Panginoon. Yan ang mandate sa atin ni Lord. Obey. Huwag naman sana lumating tayo sa panahon. Nakaharap tayo sa Panginoon nung sinasabi ng talagang hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Sasabihin ko sa inyo, sabi ni Lord, ang papasok sa langit, yung lamang mga tumutupad sa salita ng aking amang nasa langit. So yung preaching ko po ngayon, Word of God. Salita ng Diyos yan. Pag hindi po natin ginawa yan, ikaw na rin ang aanin yan. Huwag natin gawa ng argumento ang Word of God. Word of God is the Word of God. God is the sovereign God. Hindi niya binabago ang kanyang salita. Siya yung Alpha at Omega, ang simula at huli. So, ang dapat natin gawin, i-apply lang natin ang salita ng Diyos. Si Lord na. Alam mo ba niyo, sa mga sumusunod ang sasalita ng Diyos, may miracles talaga eh. Meron pong himalang nangyayari. So, if you want anointing, gusto natin ng pahid ng langis, ang anointing ni Lord sa lahat ng ating ginagawa, ang sabi ni Lord, ang sabi ni Vice Mayor, fix your money life. I-fix natin ang ating buhay pinansyal. Wala kang makikita ang mga lingkod na ito sa panahon ngayon na may mga naghirap. Oo, naghirap dahil sa persecution. Si Pablo, naranasan yun, naranasan sumagana, pero hindi na mamatay. Bakit? Sagana po sila sa biyaya ng Panginoon. Kasama po kasi yun. Pero yung money in life, tingnan po ninyo yung mga nagbigay ng nagtanim sa ministry ng Panginoon. Nabasa niyo po yun? Lucas chapter 8. Yung mga babae, ang kanilang ari-arian ay ginamit sa ministry ni Jesus Christ. Ang mababasa yun? Sa Lucas chapter 8. Kasama nga po doon yung asawa ng katiwalaan ni Herodes ay sumusuporta sa ministry ni Jesus Christ. Sila yung mga lihim ng mga pinagpala dahil sa kanilang tanim. Ano bang sabi ng Panginoon? Yan na yung magulo. Dito ako mag-i-end. Ang sabi ng Panginoon, kung mayroong malang magbigay ng isang basong tubig na malamig dahil sa iyon ay aking lingkod, hindi siya maaaring hindi ko palain. Nung sinabi ni Jesus Christ yun, wala pong refrigerator noon para makapagbigay ka ng malamig na isang basong tubig sa isang lingkod ng Diyos. Bago ka magkaroon ng isang malamig o fresh cold water, pupunta ka sa bukal, sa balon. Mag-ano ka, mag-e-effort ka para lang kumuha ng isang malamig na tubig para makainom sa lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagtatanim para sa mga lingkod ng Diyos ay isang effort. Ang tinuturo ko sa inyo ngayon ay klase ng pagtatanim, yung bunga ng pagtatanim. Sa anniversary, pagkakataon po natin mag-sow para sa gawain ng Panginoon. Gagawin po natin masaya ang anniversary natin. Invite po natin ating mga family. Pag ginawa po natin ito, makikita po ninyo, gagarantidahan po ito ng salita ng Diyos. Magbabago po ang ating buhay. Ngayon, i-plus po natin ang ating sarili sa mensahe nito. Sabi ng salita ng Diyos, suriin natin ang ating sarili. Tayo po ba ay nagtatapat sa Panginoon sa mga bagay na ito? Nag-expect ba tayo ng mga bagay ito, Lord? Nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Yan po ang challenge ko sa inyo ngayon. Ang linggong ito ay mensahe ng first fruit. Mensahe kung paano po tayo pagpapalain ng Diyos. Yung prinsipyo ng Diyos. So we need to understand the principle of sowing and reaping. Tingnan po ninyo. Dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos, nakakaisip si Jane na magbago ng bahay. Maganda yung daw ang bahay. Sabi ko gaganda yan.
Magtanim lang tayo kay Lord. Pag nagagos tayo, pagagandahin natin ang bahay natin. So, pag gumanda ang bahay namin, baka sabihin nyo, inuubos ni Pastor lahat ng offering nga. Hindi, nasa pagtatanim po yun. Okay, so, mas malalaman po niyan sa lahat na magtatapat sa Lord kasi lahat po tayo, padadala ni Lord ng, padadala po kayo sa messenger ng monitoring. Amen? So, pagkapalain tayo ng Panginoon. So, sa darating pong anniversary, na-announce ko po sa inyo, yung po panahon na ano man ang pwede natin gawin, pera man yan o lakas, ay isang uri ng pagtatanim. Amen po ba? So, gusto nyo ng harvest? Then, habang may pagkakataon, tanim. See the word opportunity. Sabi dito sa huling talata, sabi niya, sa verse 10, habang may pagkakataon, gumawa kayo ng mabuti, sapagkat pag-harvest nga po kung hindi magsasawa. Pag binigyan tayo ni Lord ng binhi, huwag mong atubiling itanim. Pag binigyan tayo Lord ng blessings, huwag mong atubiling gawin yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos. Si Jesus Christ po ay naparito, model po siya. Halimbawa, sabi nila, naparito ako upang gawin ang kalooban ng Amang nasa langit. Nung siya na, bata pa, nasa templo, nandun po siya, nagkikipag-discussion po siya dun sa mga tagapagturo. Takang-taka ngayon mga tagapagturo kung saan kumuha ng karunungan, sa napakaalam. Di ba naiwanan siya? Sabi na, nung hinanap siya ng kanyang magulang sa loob ng kapag-araw, sabi niya, ang ganito ang ginawa mo sa amin, ba't pinaghanap mo kami? Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat nasa tahanan ako ng aking Amang nasa langit? Narito ako upang gawin ang kanyang kalooban. Pagkatapos, yung mga alagad na sinuko upang mabili ng pagkain at ibang isang Samaritanang kinausap niya at nakakilala sa kanya, di ba? Pagdating ng mga alagad, inalok siya ng pagkain. Nagulat sila, ang pagkain ko ay ito pa rin, ang kalooban, may salita ng Amang nasa langit. Then, nung binabautismohan po siya ni John the Baptist, ayaw ni John the Baptist, dahil alam ni John the Baptist na yun ang Son of God, yun ang nagkatawang tao na Diyos. Kaya sabi niya, lihatat kayo pa ang magpapabautismo sa akin. Ako nga po ang dapat yung bautismuhan. Ang sabi ni Jesus, gawin natin ito ngayon na mangyari sapagkat ito ang kalooban upang matupad ang kalooban ng Amang nasa langit. Si John the Baptist, tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit, kaya pumayag po siya. Nabautismuhan niya si Jesus. Sapagkat yun ang dapat mangyari, matupad ang kalooban ng Amang nasa langit. So, ang lahat ng gagawin natin ay pagtupad sa salita ng Diyos. Sabi natin sa pagtupad. Di ba, pagtupad. Tuparin natin ang salita ng Diyos. Isang buhay natin, i-practice natin, gawin natin. At doon ang basyan ng pagpapala mo. Hindi mo kailangan sumigaw ng Happy New Year. Pag nagbigay tayo kay Lord, nang aayon sa kanyang kalooban, ginawa natin kalooban niya, hindi mo kailangan gawin yun. Gagawin talaga sa iyo ng Panginoon. Kasi pagkakunan niya. So God bless us all. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. So let us pray. Bago tayo magkumunyon, patayo na.